Genesis Kapitulo 36. Ito nga ang mga lahi ni Esau, na siyang Edom. Si Esau ay nag-asawa sa mga anak ng Canaan, kay Ada na anak ni Elon na Hetho, at kay Aholabama, anak ni Ana na anak ni Zibeon na Hevo. At kay Basemath na anak ni Ismael, na kapatid ni Nabayot. At ipinanganak si Eliphaz ni Ada kay Esau, at ipinanganak ni Basemath si Reuel. At ipinanganak ni Aholabama si Jeus, at si Jolam at si Korah. Ito ang mga anak ni Esau, na ipinanganak sa kanya sa lupain ng Canaan. At dinala ni Esau ang kanyang mga asawa, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng tao sa kanyang bahay, at ang kanyang hayop, at ang lahat ng kanyang kawan, at ang lahat niyang tinatangkilik na kanyang tinipon sa lupain ng Canaan, at napasa ibang lupain bukod kay Jacob na kanyang kapatid. Sapagkat ang kanilang pag-aari ay totoong napakalaki para sa kanila na tumahang magkasama at ang lupain na kanilang pinaglakbayan ay hindi makaya sila, sapagkat napakarami ang kanilang hayop. At tumahan si Esau sa bundok ng Ser, si Esau ay siyang Edom. At ito ang mga lahi ni Esau, na ama ng mga Edomita sa bundok ng Ser. Ito ang mga pangalan ng mga anak ni Esau, si Eliphaz, na anak ni Ada na asawa ni Esau, si Reuel na anak ni Basemath, na asawa ni Esau. At ang mga anak ni Eliphaz, ay si Teman, si Omar, si Zepho, si Gatham at si Senaz. At si Timna ay babae ni Eliphaz na anak ni Esau, at ipinanganak niya kay Eliphaz si Amalek. Ito ang mga anak ni Ada na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Reuel, si Nahat, si Zira, si Sama at si Miza. Ito ang mga anak ni Basemath na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholabama, na anak ni Ana, na anak ni Zibeon, na asawa ni Esau, at ipinanganak niya kay Esau, si Jeus at si Jolam at si Korah. Ito ang mga pangulo sa mga anak ni Esau, ang mga anak ni Eliphaz, na panganay ni Esau, ang pangulong Teman, ang pangulong Omar, ang pangulong Zepho, ang pangulong Senez, ang pangulong Korah, ang pangulong Gatem, ang pangulong Amalek. Ito ang mga pangulong nagmula kay Eliphaz sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Ada. At ito ang mga anak ni Reuel na anak ni Esau, ang pangulong Nahath, ang pangulong Zira, ang pangulong Sama, ang pangulong Miza. Ito ang mga pangulong nagmula kay Reuel sa lupain ng Edom. Ito ang mga anak ni Basemath, na asawa ni Esau. At ito ang mga anak ni Aholabama na asawa ni Esau, ang pangulong Jeus, ang pangulong Jolam, ang pangulong Korah. Ito ang mga pangulong nagmula kay Aholabama na anak ni Ana, na asawa ni Esau. Ito ang mga anak ni Esau, at ito ang kanilang mga pangulo, na siyang Edom. Ito ang mga anak ni Ser na Horyo, na nagsisitahan sa lupain, si Loten at si Sobal, at si Zibeon, at si Ana. At si Dyson, at si Ezer, at si Disan. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo, na mga angkan ni Ser sa lupain ng Edom. At ang mga anak ni Loten, ay si Hori at si Heman, at ang kapatid na babae ni Loten ay si Timna. At ito ang mga anak ni Sobal, si Alvan, at si Manahath, at si Ebal, si Zepho, at si Onam. At ito ang mga anak ni Zibeon, si Esha at si Ana. Ito rin ang si Ana na nakasumpong ng maiinit na bukal sa ilang, nang pinapanganginin ang mga asno ni Zibeon na kanyang ama. At ito ang mga anak ni Ana, si Dyson at si Aholabama, na anak na babae ni Ana. At ito ang mga anak ni Dizon, si Hemdan, at si Eshban, at si Ithram, at si Cheren. Ito ang mga anak ni Ezer, si Bilhan, at si Zalban at si Akan. Ito ang mga anak ni Disan, si Haz at si Aren. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo, ang pangulong Loten, ang pangulong Sobal, ang pangulong Zibeon, ang pangulong Ana, ang pangulong Dyson, ang pangulong Ezer, ang pangulong Disan. Ito ang mga pangulong nagmula sa mga Horyo ayon sa kanilang mga pangulo, sa lupain ng Ser. At ito ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom bago maghari ang sinumang hari sa angkan ni Israel. At si Bela na anak ni Beor ay naghari sa Edom, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Dinaba. At namatay si Bela, at naghari na kahalili niya si Jobab na anak ni Zira, na taga Bozrah. At namatay si Jobab at naghari na kahalili niya si Husam, na tagalupain ng mga Temaniyo.
At namatay si Husam, at naghari na kahalili niya si Adad, na anak ni Badad, na siya ring sumakit kay Midian sa parang ni Moab, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Avita. At namatay si Adad at naghari na kahalili niya si Samla na taga Masreka. At namatay si Samla at naghari na kahalili niya si Sol, na taga Rehoboth na tabi ng ilog. At namatay si Sol, at naghari na kahalili niya si Baalana na anak ni Akbar. At namatay si Baalana na anak ni Akbar, at naghari na kahalili niya si Adar, at ang pangalan ng kanyang bayan ay Pau, at ang pangalan ng kanyang asawa ay Mitable na anak ni Matred, na anak na babae ni Mezob. At ito ang mga pangalan ng mga pangulong nagmula kay Esau, ayon sa kanikanyang angkan, ayon sa kanikanyang dako, alinsunod sa kanikanyang pangalan, ang Pangulong Tima, ang Pangulong Alba, ang Pangulong Jetheth, ang Pangulong Aholabama, ang Pangulong Ela, ang Pangulong Pinan, ang Pangulong Senaz, ang Pangulong Teman, ang Pangulong Mibzar, ang Pangulong Magdil, ang Pangulong Hiram, ito ang mga pangulo ni Edom, ayon sa kanikanyang tahanan sa lupain na kanilang pag-aari, ito'y si Esau na ama ng mga Edomita. Genesis Kapitulo 37. At tumahan si Jacob sa lupain pinangibahang lupain ng kanyang ama, sa lupain ng Canaan. Ito ang lahi ni Jacob, si Jose, na may 17 taon, ay nagpapastol ng kawan na kasama ng kanyang mga kapatid, at siya'y batang kasamahan ng mga anak ni Bila at ng mga anak ni Zilpa, na mga asawa ng kanyang ama, at ibinalita ni Jose sa kanilang ama ang kasamaan nila. Minamahal nga ni Israel si Jose ng higit kaysa lahat niyang anak, sapagkat siya ang anak ng kanyang katandaan, at siya'y ginawa ng isang tanika na may sari-saring kulay. At nakita ng kanyang mga kapatid na siya'y minamahal ng kanilang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid, at siya'y kinaputin, at hindi nila mapagsalitaan siya ng payapa. At nanaginip si Jose ng isang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at lalo pa nilang kinaputin siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo, itong panaginip na aking napanaginip. Sapagkat, narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid, at, narito, na tumindig ang aking bigkis, at tumuwid din naman at, narito, ang inyong mga bigkis ay napasa palibot at yumukod sa aking bigkis. At sa kanya'y sinabi ng kanyang mga kapatid, maghahari ka ba sa amin? O papapanginoon ka sa amin? At lalo pa siyang kinaputin nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. At siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip, at isinaysay sa kanyang mga kapatid, at sinabi, narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip, at narito, na ang araw, at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. At kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid, at sinaway siya ng kanyang ama, at sa kanya'y sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? At ang kanyang mga kapatid ay nainggit sa kanya, datapwat iningatan ng kanyang ama ang salita sa pag-iisip. At yumaon ang kanyang mga kapatid upang magpastol ng kawan ng kanilang ama, sa Sikhem. At sinabi ni Israel kay Jose, di ba nagpapastol ng kawan sa Sikhem ang iyong mga kapatid? Halika, at uutusan kita sa kanila, at sinabi niya sa kanya, narito ako. At kanyang sinabi sa kanya, yumaon ka, tingnan mo kung mabuti ang lagay ng iyong mga kapatid, at kung mabuti ang lagay ng kawan, at balitaan mo ako, gayon sinugo siya mula sa libis ng Hebron, at siya'y naparoon sa Sikhem. At nasumpungan siya ng isang tao, at, narito, na siya'y naggagala sa parang, at siya'y tinanong ng taong yaon, na sinasabi, anong hinahanap mo? At kanyang sinabi, hinahanap ko ang aking mga kapatid, ipinamamanhik ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan sila nagpapastol. At sinabi ng tao, nagsialis na sila, sapagkat narinig kong kanilang sinabi, tayo na sa Dotan, at sinundan ni Jose ang kanyang mga kapatid, at nasumpungan niya sila sa Dotan. At kanilang natanawan siya sa malayo, at bago nakalapit sa kanila ay nagbanta sila laban sa kanya na siya'y patayin. At nagsangusapan, narito, dumarating itong mapanaginipin. Halika kayo ngayon, siya'y ating patayin, at siya'y ating itapon sa isa sa mga balon, at ating sasabihin, sinakmal siya ng isang masamang hayop, at ating makikita kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. At narinig ni Ruben, at iniligtas siya sa kanilang kamay, at sinabi, huwag nating kitlin ang kanyang buhay.
At sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magbubo ng dugo, itapon ninyo sa balong ito na nasa ilang, datapwat huwag ninyong pagbuhatan ng kamay, upang iligtas sa kanilang kamay nang mapabalik sa kanyang ama. At nangyari, nang dumating si Jose sa kanyang mga kapatid, na hinubdan siya ng kanyang tanika, ng tunikang may sari-saring kulay na kanyang suot. At kanilang sinunggaban, at kanilang itinapon sa balon, at ang balon ay tuyo, walang tubig. At nagsiupo upang kumain ng tinapay, at kanilang itinangin ang kanilang mga mata at tumingin sila, at, narito, ang isang pulutong na mga Ismaelita na nagsisipang galing sa Gilead sangpo ng kanilang mga kamelyo at may dalang mga pabango, at mga balsamo, at mga mira, na kanilang dadalhin sa Ehipto. At sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, anong ating mapapakinabang kung ating patayin ang ating kapatid, at ilihim ang kanyang dugo? Hali kayo, at atin siyang ipagbili sa mga Ismaelita, at huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, sapagkat siya'y ating kapatid, atin din laman, at dininag siya ng kanyang mga kapatid. At nagsisipagdaan ang mga mangangalakal na mga Midianita, at kanilang isinampa si Jose sa balon, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismaelita ng 2 pang putol na pilak, at dinala si Jose sa Ehipto. At nagbalik si Ruben sa balon, at, narito, na si Jose ay wala sa balon, at kanyang hinapak ang kanyang mga suot. At siya'y nagbalik sa kanyang mga kapatid, at kanyang sinabi, wala ang bata, at ako, saan ako paroroon? At kanilang kinuha ang tanika ni Jose, at sila'y pumatay ng isang lalaking kambing, at kanilang inilubog ang tanika sa dugo. At kanilang ipinadala ang tunikang may sari-saring kulay, at dinala sa kanilang ama, at kanilang sinabi, ito'y aming nasumpungan, kilalanin mo ngayon, kung tanika ng iyong anak o hindi. At kanyang kinilala, at sinabi, siyang ang tanika ng aking anak, sinakmal siya ng isang masamang hayop, si Jose ay walang pagsalang nilapa. At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot, at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang, at tinang isang maraming araw ang kanyang anak. At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang siya'y aliwin, datapwat tumanggi siyang maaliw, at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangis sa aking anak hanggang sa Sheol, at tinangisan siya ng kanyang ama. At ipinagbili siya ng mga Midianita sa Ehipto kay Potiphar, puno ni Faraon, na kapitan ng bantay.